So, ayan, ang nakaraan. Charot. So, yan, meron na tayong page para sa pag-view natin ng ating mga data. So, you can see index.php. Meron na tayong page para sa pag-input ng data natin, which is the create.php. And then, meron din tayong page para sa pag-update natin ng ating mga data na already inputted na. So, ngayon, ang kailangan naman natin is mapagana si delete. Okay? So, paano ba natin ito gagawin? Kasi kapag click mo to, sa ngayon, wala pang mangyayari dyan. Kasi, wala pa tayo ditong link na nilagay kay delete button. So, ngayon, gagawin natin dyan is kikreate tayo dito or gagawa tayo ng panibagong PHP file kung saan doon natin ilalagay yung delete na code natin. Okay? So, ngayon, maiksi lang naman yung code na kailangan natin dito. Okay? So, gawa tayo dito ng panibagong PHP file. So, pangalanan na lang natin siya delete.php para mas madali nating matandaan. No? So, dito sa index.php natin, lalagay natin dito sa file path niya. So, ayan. CRUD demo / kung saan natin i-redirect. So, since delete yung nilagay natin, so delete na din yung ilalagay natin dito. So, ayan. Delete.php. Okay, so itago muna natin ito. Ayan. Kasi meron pa tayong idadagdag dito. So, ayan, and question mark, tapos ID equals $, row, square bracket, sa loob niyan, si ID. Okay, so bale, kukunin din ni delete yung ID. Yun yung hahanapin niya para ma-delete niya yung data. Okay, so save natin. And then, punta tayo dun sa ating delete.php, tapos gawa tayo dyan na HTML na code. Okay. So, gawa tayo. Ayan. And then, copy natin sa taas. Parang hindi na tayo matagalan sa pag-code. So, copy natin tong tatlong to. Yung title, yung style sheet, tsaka yung script. Okay, so copy. And then, paste natin siya. Tanggalin natin tong current title na to. So, ayan. Save. And then, sa loob ng body, create tayo ng div. So, div, tapos, lagyan natin siya sa loob ng class. Container. My 5. Yan. Yan. Sa loob niyan, siguro dito sa loob, same na lang dito sa listahan natin. Kasi, tatanggalin lang naman natin hindi naman tayo gagawa ng panibagong data. So, H2 list of registered clients. Ayan. And then, maggagawa tayo. So, dati pa rin. So, yung link natin, copy na lang kaya natin. So, ayan. Tayo index. Tapos, kakopy natin siguro hanggang dito kay heading, sa heading natin. So, ayan. Simula dito sa anchor tag. Ayan. So, ayan. Copy na lang natin siya.
Tapos, paste natin dito. Yan. So, tingnan natin kung merong pagbabago. Okay, so ayan, meron tayo dyan. Pero sa ngayon, wala pa laman yan. Walang laman. Okay, so don't worry kasi lalagyan natin yan ng laman. Okay, so next is yung sa body ng ating table. Okay, sa table body natin, gagawa tayo ng PHP script dyan. Oops. PHP script natin. Excuse me. Okay, so yung database connection parameters ulit natin. Ilalagay natin dito. So, yan. Server name equals to localhost semicolon username equals to root semicolon password will be empty. Yan. Empty lang sa password kasi wala naman tayong dineclare dun sa and then yung ating database. So, si register DB. Ayan. Tapos, yung connection natin sa database. So, $connection equals to new MySQLi and then yung apat na parameters natin which is si server name and then si username tapos si password and then last si database. So ayan, tapos lagyan natin semicolon. Save natin. So pagkatapos nun, sunod natin gagawin is to check the connection. Syempre, di natin dapat kalimutan yun. Okay, so if tayo dito. If connection okay, tapos connection error, kapag may connection error daw tayo, no? Sorry, connect error pala to. Kaya pala meron error kasi mali. Yan. Tapos, die. Parang ano lang to, alert message lang to dun sa sa user. Connection failed. Parang tinatawag nito si tawag nito. Kumukuha to ng message galing sa server natin. Ibig sabihin, hindi na-connect ng maayos yung ating database sa website natin. Ayan. So, ayan. Tapos, sunod natin gagawin, gamit yung isSet function natin, i-check natin kung naset yung ID para sa get request natin. So, if yung isSet, so is and then set, yan, ganyan. Tapos, $_get. Yan. Kumbaga, chine-check natin kung si ID is nakaset na para mag-get yung mga data na kailangan natin. Okay, so variable ID is equals to $_get tapos ID. Yan. Okay, so sana nanonood kayo ng maayos ito. Comment kayo sa comment box natin na nanood po ako, sir. Kung talagang nanood kayo. So ngayon, yung delete query naman ang gagawin natin. So, lagyan natin ng comment dito. Delete query. So, huwag niyong kakalimutan comment kayo sa comment box ng tawag dito,
Nanood po ako, sir. So, wala na akong maisip na ibang variable. So, gamitin na lang is TNT. Kung ano man ibig sabihin niya. Tapos, dollar connection. And then, ipiprepare natin yung query natin. So, prepare. Tapos, dito yung query natin ilalagay. So, sa pag-delete natin sa database, yung gagamitin natin keyword is delete. So, delete from, kung saan tayong table mag-delete. So, si reg table yung gagamitin natin. Okay. Where, kung saan, ibig sabihin, i-determine niya gamit yung kung ano man yung ilalagay natin na kasunod ng where nito. So, where ID is equals to question mark. Ayan. So, bali, ang i-delete niya lang kung alin yung may ID na correspondent. Okay? Kung halimbawa, yung dinelete natin, pinindot natin yung delete button ni tawag dito, ni Benchmark. So, hahanapin muna nung delete hahanapin nitong STM10 na to yung ID niya. So, si number 4, sa kanya yun i-delete dun sa ating database. Okay, so yun yung where na clause natin. Yung ginagamit natin. Okay, so, ayan. Excuse me. So, ayan. Tapos, STMT ulit. And then, tatawagin natin yung STMT variable and then bind underscore param. Yan yung gagamitin natin. Tapos, type I. And then, yung variable ID. Ayan. So, 10. And then, after that, i-check natin yung execution. So, gagawa tayo ng if-else dito na statement. So, if si STMT natin is na-execute, gamit yung execute function natin, okay, kung tama yung paka-execute, mag-e-echo tayo ng message na record deleted successfully na lang. Yan. So, kung may if, meron tayong else. So, else, kung halimbawa hindi na-execute na maayos yung pag-delete natin, mag-e-echo tayo dito ng message na error deleting the record. Okay? Tapos, yung STMT na message, error message natin. Ayan. Okay. Tapos, i-close natin yung connection natin sa database. After nyan. So, dito, sa close statement and yung connection, i-close din natin. Lagyan na lang natin ng comment. So, closing of statement and connection. So, yan. Si $STMT. Close natin siya. And then, si connection din ng sa database. Meaning, tapos na yung pag-delete natin. So, ayan. And then, pagkatapos natin mag-delete, i-redirect na tayo pabalik dun sa ating kung saan natin gustong i-redirect yung user natin. So, syempre, gusto natin idala siya sa ating tawag dito, sa pinaka homepage natin. So, dito, sa ginagawa natin, ang pinaka-homepage natin si index.php. So, yun. So, gawa tayo ng ating header or nung pag-redirect natin. Okay, so, location. CRUD demo /
index.php. So, ayan. And then, exit. Okay, so, kaya gumamit tayo ng exit para ma-ensure natin na wala nang further code na ma-execute. Okay? So, yun. And then, as you can see, meron tayong sinimulan dito. Okay, so pardon me for my mistake. So, itong if is-set na to pala, bale, itong delete query, tapos yung pag-close natin yung statement, nasa if pa to. Okay, nasa loob pa siya ng if. So, ayan, lagay natin yung curly brace na to. Ayan, yung if dito. And then, pagkatapos nun, maglalagay tayo ng else dito. Tapos, curly brace. Kung halimbawa wala na yung ID na o kaya hindi nahanap yung ID na i-delete, gusto nating ma-delete, maglalagay mo syempre tayo ng dito message. So, no ID specified for deletion. Yan. So, ayan. Ganyan lang kadali yung sa delete na code natin, delete PHP natin. So, ayun lang, maikli lang, di ba? So, try natin kung talaga hindi na ito mag-error. Refresh natin to. So, sana ma-delete natin to para hindi na tayo mag-debug ulit. So, delete. So, ayan. Maayos na yung ating delete code. Tingnan naman natin dito sa database natin kung nandito pa ba siya. So, buksan natin si register table, and as you can see, wala na. Diba? So, ayun. Ayun guys, so meron tayo ditong homepage para ma-view natin yung data na na-fetch natin sa ating database. Okay? And then, pwede tayong mag-create ng bagong client. So, ayun. Paborito ko daw na pangalan, Juan de la Cruz. Okay, so let's say email niya jd@gmail.com. Tapos phone number niya 09. Ayan. And then yung address niya is Quiapo. Si Quiapo. Okay, so submit. Ayan. So, nakuha na natin. Nandito na siya. So, tingnan natin kung nandito siya. And, refresh natin yung database natin. And as you can see, andyan na siya. So, kung mapapansin nyo, yung ID niya is hindi siya, halimbawa, di ba na-delete natin yung ID number 4. So, since naka-auto-increment siya, yung ID number 4 is nagamit na. So, automatic, magdediretso siya sa 5. Okay, so pwede natin itong i-update. Update natin si Juan de la Cruz. So, let's say, babae pala siya. So, gawin natin Juana. And then, submit. So, ayan, Juana. Tapos, check natin dito kung talaga na-update siya. Refresh natin. So, ayan, update natin, Juana de la Cruz. And, andito yung timestamp niya. Okay, so ayan. Tapos, pwede natin siyang i-delete. Delete. So, ayan. Deleted successfully. And, update natin to. Refresh. So, ayan. Wala na ulit. Diba? So, ayan. Okay, so sana makatulong to sa project nyo. Okay, so, yan. Thank you. And sana panoorin nyo doon ng maayos. And yun, comment kayo. Nanood po ako, sir. So,